Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ay grabe po ang mga naganap kanina. Sobrang intense. Nakakakaba. Ako nakikinig lang parang hindi ko alam kung ano talaga ang mangyayari. Ang mga susunod na mangyayari. Kagabi po o kaninang madaling araw. Marami akong nababasang comment sa live ni Joy, sa live ni Maharlika, kay Sir Roque, at sa live ng mga banateros. Marami akong nababasa na nakakadurog ng puso, yung iba umiiyak na. Kanina po kasi ng 12 midnight doon po nag-umpisa. Anyway, papakita ko po muna sa inyo ito. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa Senglo. Kilala nyo dito. Ay, naku, sir. Hindi. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung condition niya? Paano natakbo yan? Sir, sinabihan kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Yung maganda ron Tama! Ang sabi ni BP Sara dito, sumunod kayo sa lawful orders. Yung makatwiran, yung nasa batas, yun ang sundin nyo. Kasi may mga utos sa kanila na inutos ng mga demonyo, ng mga masasamang loob. Alam na natin, kilala na natin kung sino sila. Yun ang sinasabi ni BP Sara. Kaya sinabihan niyang, huwag kayong bakla. Ang kanilang tungkulin, mga pulis, ang kanilang sinumpaan is to protect the people and protect our country. Hindi dapat ang pinoprotektahan nila yung mga nasa taas na kung ang mga order ay unlawful, 'di ba? Si Attorney Lopez ay sumama ang pakiramdam at nawalan na ng malay, no? At kailangan na siyang dalhin sa ospital. Hindi ko alam kanina kung nasaan yung lugar na yon. Dahil po kanina alas 12 ng madaling araw, doon po nag-umpisa, nag-live si Attorney Laika Lopez, no? Nag-live siya at ang live niya ay Zoom meeting, no? Andun yung ibang mga press ng taga Mindanao, mayroong banateros, si Boss Dada, at yung iba pa, no, mga DDS. Doon daw sa kanyang detention room, pinasok siya ng siyam na pulis. Okay? At balak siyang ilipat sa Women's Correctional. Ito ba ay power tripping? Marami pong pwede tayong isipin o pwede tayong paghinalaan. Pwedeng may balak din sa kanyang masama, no? Balak siyang takutin at parang utusan, at may balak sa kanyang ipagawa, tatakutin at may ipapagawa para idiin si BP Sara. Yan yung mga hinala natin. Isa na dyan yung power tripping. Talagang masamang loob lang ang nakakagawa ng mga ganyan. Mga bad na tao. Masama nga Hindi sila talaga mabuti. Masamang loob talaga. Baliw, yan. Yan ang pinakamagandang term. Mga baliw lang ang gumagawa niyan. Yung mga nagpa-power tripping. So doon po, nag-umpisa na pilitan mag-live and then parang Zoom meeting yung live nila ni Attorney Laika Lopez. May pumasok daw na siyam na tao and then balak siyang kalad ka rin papunta sa Women's Correctional. Pero nag-insist siya
At sabi niya, kailangan niya ng attorney muna dahil yun naman ay karapatan niya. Bakit siya dadalhin sa Women's Correctional? Ha? Kulungan ng mga kriminal yon. Ito nga po ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. Sir, anong purpose ng pagpunta niyo po rito? To show support to the BP and their chief staff. Nakausap niyo na po. Kausap ko. Kamusta po sila? Ano pong sabi sa inyo? Ano pong napag-usapan niyo, sir? Yun lang, worried lang siya sa sitwasyon niya. Worried lang siya. Dahil, Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. kanina po. Si Laika. Kayo, sir, anong thoughts niyo sa mga nangyayari nito? Para sa akin, it's a very Is this appropriate? Tingin niyo? very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang konbiktado na nadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional facilities, a place for convicted criminals. That's right. Hindi pa nga na papailan ng kaso. At wala naman siyang kasalanan talaga. Kahit yung kanyang contempt, yung pagkaka-contempt, sabi ni Attorney Trixie, ay hindi ka contempt. Wala siyang ginawa. Napakagalang niya nga sumagot eh. Talagang meron lang balak at mayroong mag-power tripping. Kaya i-contempt siya ni Castro na convicted. At noong first night, hindi ba't napabalita, andun na si BP Sara at balak siyang samahan, nagpaalam siya kay Chihuahua na samahan siya sa kwarto dahil si Attorney Lopez ay may karamdaman pala ito. 2 beses nang parang nag-collapse ito, nawala ng malay. Meron siyang back pain at meron pa siyang ibang dinaramdam. Kumbaga, parang hindi siya makatulog mag-isa. I'm sure nagte-text sila kasi pwede naman mag-cellphone doon. Gustong samahan ni BP Sara pero hindi pinayagan si BP Sara, no? Kaya doon siya natulog sa office ni Pulong Duterte. At pinatayan pa siya ng kuryente. Yung hallway, yung hanay na yon, yung sa opisina ni Pulong, ay pinatayan ng kuryente. Okay lang, sabi niya. Hindi siya aalis doon. Kaya nanatili siya ron, meron lang siyang flashlight. Tapos nag-lock siya ng kwarto. Kumbaga, parang nagalit pa yung mga security ron. Bakit nag-lock ng kwarto? Sabi niya, matutulog na ako eh. So, kinabukasan, ayun na nga. Lumipas ang araw. Kanina nga ng 12 midnight, doon na naganap yung sobrang intense na mga pangyayari. Nung unang press con yun ni Attorney Laika, yung Zoom meeting. Press con po yun eh. Nung mga unang press con na yon, si Attorney Laika ang nagsasalita. Pero iyak siya ng iyak. Talagang nakakadurog nga ng puso ang mga nababasa nating comment. Iyak siya ng iyak, pinasok siya ng siyam na pulis, pilit siyang kinakaladkad, hindi naman siya kinakaladkad, hindi naman literal. Hindi siya pumayag, nag-insist siya at hihintayin niya raw yung lawyer niya. Maya-maya, ang umako na ng pagka-lawyer niya ay si BP Sara na. Siya na muna ang lawyer, no? So binasa niya yung order. Ang nakalagay doon, meron daw kumbaga nagbotohan daw and unanimous mga congressman na ilipat siya sa correctional. Sabi niya, ang Biyernes, Friday, walang trabaho ang Congress. Ang trabaho lang pala ng Congress, Lunes hanggang Huwebes. Napakasarap ng buhay, di ba? Yung iba sa gobyerno, kadalasan Lunes hanggang Biyernes. 'Di ba? Sila hanggang Huwebes lang pala.
Talagang hayahay po ang buhay ng mga Congress. Paano magkakaroon ng botohan, unanimous decision pa, unanimous vote, wala naman kayong trabaho ng Biyernes. So talagang, alam mo na, sinasadya. And then, nag-insist sila, so sa madalit sabi, pinalabas nila yung mga pulis at sinara nila yung pinto. So hindi siya nadala sa Women's Correctional. Doon na nagumpisa na mag-press con si Attorney Lopez. At nung umpisa nga, si Attorney Lopez ang laging nagsasalita. Nung kalagitnaan na ng kanyang press conference, si BP Sara na ang nagsalita. At talagang umuusok sa galit. Talagang pinaulanan, inisa-isa, si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Isa-isa niyang minura ng napakalutong. Talagang tinadtad ng mura. At isiniwalat niya yung baho ng ibang congressman. Unang-una na si Martin Romualdez na may dalawang heavy luggage, tumanggap ng suhol yung usaping Okada. Diba alam nyo yon? At yan ay nasa korte, on record, file case, on record po yan. Sinabi niya rin na si Castro ay isang kidnapper, child abuse, 11 bata yata yon, kinuha sa Davao. Yung lugar po is mga indigenous people po yon, sa mga sobrang liblib na lugar na hindi na naaabot ng gobyerno, kinuha po yon. At balak yata dalit sa Maynila o nadala na sa Maynila. At hindi na isinole, kaya doon nakasuhan si Satur Ocampo at itong convicted na si Castro. Sinabihan niya rin yung isang congressman na may utang pala sa kanila na 9 million dahil sa isang kaso. Meron kasing law firm ang kanyang asawa. Actually, sa asawa niya may utang na 9 million. Itong congressman na ito nakabilang sa mga buhaya, no? Ang kapal ng mukha, 'di ba? May utang hindi na nagbayad o hindi pa nagbabayad. Sinisiraan pa sila, kinakalaban pa sila, ginagawan pa sila ng masama. Istapa na po ang datingan dun eh. Sabi naman ng iba, siyempre, mga troll. Personal na problema na yan eh. Hindi nakasama yan. Hindi. Ang sinasabi ni BP Sara, bakit ako sasagot dyan sa Congress? Kagaya nga ni Martin na may kasong bribery. Si Castro naman, bakit ako sasagot sa isang convicted congressman? At yung isa, bakit ako sasagot dyan? May utang sa husband kong 9 million. Husband niya yon. Siyempre, magkaisa lang sila. Di may utang din kay BP Sara yun. Kasi yung pera ng husband niya, pera niya rin eh. Di po ba? Di yung congressman na yun, may utang din sa kanya na 9 million. Tapos hindi na nagbabayad, ginagawan pa sila ng masama. Istapa na dong ang dating po nun eh. Bali lumalabas yun, istapa na. So, paano ka sasagot? Kumbaga, uusigin ka pa ng mga istapador na yon. At yung isa naman, isang congressman daw, yung tatay niya ay panay ang text kay BP Sara. Hingi ng sorry dahil sa ginagawa ng anak niya. Ibig sabihin, dahil humihingi ng sorry kay BP Sara, ibig sabihin masama yung ginagawa nung congressman na yon, nung buhaya na yon. Kasi hindi ka hihingi ng sorry kung maganda ginagawa sa'yo. 'Di ba? Ang sama ng ginagawa kay BP Sara. Kaya yung tatay ay humihingi na text ng text, humihingi palagi ng sorry kay BP Sara. So, bakit siya sasagot dyan sa Congress? Yung tatay na yon ay politiko rin. Alright? Yung
congressman na member ng TWADCOM ay anak niya. Hindi ko pa rin mahulaan kung sino yon, pero wala na akong pakialam doon. So ibig niya sabihin, bakit ako sasagot sa kanila? Masasama silang tao. Masasama. Ako'y malinis, sila'y may bahid. Sila'y madungis, madumi. Ako'y malinis. Tapos ako pa yung parang uusigin nila. Itatrato nilang kriminal. Kagaya ng pagtrato kay Attorney Laika Lopez. She is not a criminal. Wala pang ang kaso. Wala ngang kaso eh. Duda ko na masampahan ng kaso eh. Wala namang kasalanan yung tao. O di ba? Tapos dadalhin mo sa Women's Correctional. Parang may narinig ako para maprotektahan daw, ma-secured yung tao. Ang babaw kahit man ako eh. Ay wag niyo na ako i-secured. Wala namang mangyayari sa akin. Mas lalong delikado, mga kriminal ang mga makakasama niya ron. Mga convicted. Kung sabihin natin merong iba doon na wala namang kasalanan, na pagbintangan lang, na frame up lang, siguro 1% lang yon. 99% ang lahat ng nakakulong doon ay convicted na may nagawang krimen. Di po ba? Ituloy lang natin to. I've been the Director General of Blocor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na tinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin mo na doon sa facility for the convicted criminals. It's very unjustified para sa akin. Very unjustified. Magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Pero magkayong facility for contempt persons, di ba? Yes, ayan. For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Palusot lang. Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga gano'n. Pero yung detention cell ng mga criminal, ay ng mga convicted criminals, that's the worst. That's the worst for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba to ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba siya? Tingin niyo, aware na siya dito? Ay, dito, wala pa kami kontak kasi kagabi pa ako, galing kong Baguio, natutulog ko sa Baguio, noong alas 2. Ginising ako, tinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Baguio. Para matingnan lang kung anong sitwasyon nila. As a senator, may magagawa po ba kayong anything to help yung saklolo ni VP Sara? Well, pag-aralan natin, we observe, even though, we observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede magkalaw sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede magkalaw sa trabaho namin. So, yan ang dabantayan natin. Pero nga lang, nakakomento lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay kukulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Hindi pa kumbiktado itong tao na ito. Bakit doon mo kagad ipadala? Hindi pa Okay, putulin na po natin. Hindi pa convicted, wala ngang kaso, wala ngang maisasapa silang kaso, tapos dadalhin na doon. Napaka-injustice. Power tripping nga eh. Power tripping. Dalawa lang mag-uutos dito. Yung si Lisa Tanas at si Tambaloslos. Kung sino sa kanilang dalawa. At hindi lang siguro power tripping, baka mayroon silang balak na masama. Kasi nung unang gabi,
pinagtripan na si BP Sara, pinatayan nga ng kuryente para siguro umalis. Para masolo nila si Attorney Lopez at mayroon silang balak na gagawin, may plano, alam natin or hinala natin na balak itong takutin at may ipagawa dito kay Attorney Lopez. Kaya lang hindi nila magawa dahil nandoon nga si BP Sara, so naisip nila na ilipat, no? At doon nga sa correctional, doon unang balak ilipat. May court, may ano pa yan, may Congress order pa yan. Na-post ko yata yan dyan sa channel ko. So doon, kung mailipat siya doon, doon na isagawa yung kanilang maitim na balak. Or, nandito po siya ngayon sa Veterans Memorial Hospital. Kasi yun ay gobyerno, baka doon nila isagawa yung kanilang plano, pero sobrang isolated na yan o sobrang obvious na kung ituloy pa nila yung balak nila. Kasi sobrang sobrang paghihinalaan na sila ng tao. So yan ang nakikita natin, at may sinabi pa si BP Sara matapos niyang pagmumurahin yung pagmumuka nila, si Marcos hindi kayang magdesisyon. Kumbaga, parang bakla din, no? Hindi siya ang nasusunod. Kasi mukhang takot siya kay Lisa, obvious naman. Dahil sobrang tapang, sobrang taray, na sobrang sama nung tao na yon. At takot din siya kay Tamba. Kumbaga, wala siyang magawa or hindi niya kaya. Hindi talaga siya ang presidente ng Pilipinas. Para nga lang siyang presidential display. O umattend ka dito, inauguration, merong inspection dyan ng project. Ganun lang yung papel niya, nakikita nyo. Attend lang siya ng attend kung saan may activities. Ganun lang. Pero meron ba siyang, halimbawa, pinagalitan na cabinet member? Meron ba siyang sinuplak na... Kasi maraming mga nagpapalpakan eh. Kagaya na lang ni Bautista eh. Visit ako dyan eh. Yung sa DOTR. Ang daming palpak. Pinagalitan niya ba? Hindi, parang wala. Hindi niya kaya. Takot itong taong to. Takot. Maano lang magsalita. Mukhang matapang lang magsalita. Pero puro salita lang. Wala siyang bayag. Yan ang yung sinasabi. Takot siya sa mga pulis o sa mga kasi ang nag-appoint diyan si Elisa sa mga sundalo, hindi niya kaya, no? Mga baliw ang pinaka tamang term dito sa mga namumuno sa atin. Mga baliw talaga. Kayang magpasabog nito ng 1 milyong Pilipino. Wala silang pakialam. Manatili lang sila sa power. Talagang masasama yung kanilang budhi. Yan po. So hanggang dito na lang po. Baka maya-maya mag-vlog po ulit tayo. Dahil wala po tayong tulog. Alas 2 o alas 12 natapos yata yung na masyadong intense na press con at yung mga sobra po ang galit kanina ni BP. Mag-aalas 3 na po yata yun. Gigising pa ako ng 4:30 kanina. Ganun po ang gising ko pag may gawain ako dahil para po sa pangkabuhayan natin. At kararating ko lang po mga bago mag alas 4. Kaya nag-vlog agad ako. Ngayon lang tayo nagkaroon ng oras. So, ganun po yung routine ko. Pero hindi naman everyday routine. Ganun po ang gising ko alas 4. Kaya ang tulog ko lang ay 1 oras at kalahati. Dahil alas 3, habang nakikinig ako doon sa press ko ni Attorney Lopez, nakapikit ako. Hindi talaga ako makatulog. So parang nakakakaba yung mga kaganapan at hindi mo alam kung
maidadala na ba sa ospital si Attorney Lopez? Wala nang malay at nung parang nasa wheelchair nagkaroon siya ng ng malay. Grabe yung pangyayari po kay BP Sara at kay Attorney Lopez. O sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Maya-maya po baka mag-vlog po ulit tayo. Bye-bye.